Awang-awa ako kay Papa nang iniwan siya ni Mama, dahil ayoko pati si Papa ay mawala sa akin, nagawa ko ito, Part 2. Pagkatapos ng ginawa sa akin ni Papa, ay lumipat na ako sa aking kwarto. Kinabukasan, hindi ako makabangon. Para akong may sakit dahil siguro sa nangyari, dahil iyon ang first time ko. Maagang nagluto si Papa ng almusal, na matagal na niyang hindi ginagawa, at kinatok niya ako at sabi niya nasaan ang mama mo, sabay-sabay na tayong kumain, sabi ko na lang hindi ko alam. Kasama lang daw niyang natulog kagabi. Kaya sabi ko baka na naginip ko lang noon Papa, dahil wala siyang kasabay kumain, pinabangon niya ako at saluhan ko daw siya, at binigyan ako ng pera, ibili ko daw ng gamot, hindi niya alam na kasalanan niya kung bakit ako nilalagnat, hindi ko alam kung bakit wala siyang matindaan, simula noon, napapansin ko na parang nag-iiba si Papa, may time na nagsasalita na lang siyang mag-isa, nakausap niya si Mama. May time pa na sasabihin niya sa akin na ipagluto ko raw si Mama ng paboritong pansit canton. Kahit wala naman si Mama, ako naman sinang-ayunan ko pa ang lahat ng kabaliwan niya, akala ko kasi nakakatulong ako sa kanya sa ganong paraan. May time pa, na narinig ko na may kaaway siya sa kwarto, nang ako ay pumasok, siya lang mag-isa, at sinabihan ako ni Papa na, kausapin mo nga yang mama mo, iiwanan na daw niya tayo, sasama na daw siya doon sa lalaki niya, pero wala naman si Mama, kaya doon palang sinabihan ko na siya na baka gusto na niya magpa-check up, nagalit siya sa akin, wala naman daw siyang sakit, bakit daw siya magpapa-check up. Isang buwan pa ang nakalipas, niyaya naman siya ng kanyang aming kapitbahay, na makipag-inuman sa kanila. Maya-maya palasing na nga si Papa, at kinukwento na naman niya si Mama na iniwan siya nito at ipinagpalit sa iba. Nagpunta pa nga daw noong nakaraang linggo para makipag-ana-ana sa kanya. Pero paggising daw niya ay wala na sa tabi niya, at hindi naman niya matanggap ito, para na naman siyang nababaliw, binasag niya ang bote, at gusto niyang kaya agad akong tinawag ng aming kapitbahay, inawat ko si Papa, at sinabi ko na umuwi na tayo Papa, mamaya malay mo, dumating na si Mama, tara na, kumalma naman, at umuwi na kami, iyak na naman siya ng iyak, hindi ko alam kung hanggang kailan ito mangyayari kay Papa. Pagpasok namin sa kwarto niya, hinag ako sa kama, hinuburan ko ng sapatos, damit at pinupunasan ko, para mahimasmasan, maya-maya pa, hinila ako, niya-pose ako, at sinabi niya, mahal miss na miss kita, ang tagal mo bago umuwi, huwag ka nang aalis mahal ko, huwag muna akong iiwan, kaya hinayaan ko na lang siya, para makatulog siya ng ayos, dahil naiinis siya sa liwanag ay pinatay ko ang ilaw, at hinintay ko munang nakatulog si Papa na yapos-yapos ako. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako, nang ako ay naalimpungatan. Nilalaro na ni Papa ang aking labas-labas pasok na ang ko. Hinayaan ko iyon, at umuungol siya na rapsa, at halatang lasing pa rin, dahil nakatalikod ako kay Papa. Ako nang nakatalikod, habang hawak. Hinayaan ko hanggang matapos siya, at para masarap ang kanyang tulog,